Good day mga travelers, so salamat sa ating mga bagong subscriber. Salamat din sa ating mga supportive na mga subscriber mula nung nagawa itong channel natin ay nagpatuloy kayo sa pagsuporta sa pagpanood ng ating video. So sana hindi kalimutan sa pag-subscribe lalo na sa ating mga bagong viewers. So baka naman maawa kayo, 'di ba? So para lumago itong ating video at umabot yung point na mamonetize tayo dahil may purpose tayo mga travel. Bakit ito ang ginawa natin? Dahil sa pagkakalam ko, ito lang yung magiging mabisang source of income natin para sa ganon ay makatulong tayo sa iba. Dahil paano natin matutulungan yung iba kung tayo mismo ay walang maibigay sa kanila? Paano natin mabibilihan sila kung wala naman tayo pangbili? So baka naman mga travel, hindi nyo kalimutan sa pag-subscribe, pag-like at pag-share at sa pagpanood ng ating video. Dahil may mga travel ay pag-uusapan natin kung bakit itong Winrex ang napili natin above sa ibang underbone tulad ng Raider at saka Sniper. So by the way mga travel, sa hindi pa natin pag-uusapan na topic na yan, papunta tayo ng Valencia City mga travel dahil may kukunin tayong parcel. So ito ngayon ay siguro familiar na to sa iba natin mga subscriber. Ito ang tinatawag na Nick Plane dito sa Mountain View College papuntang Bagong Taas. Ito mga travel ay kinuha lang natin ng 8 minutes mula dun sa starting point ng Mountain View College papunta ng Bagong Taas. Since ito ay sa Google Map, titignan natin ay nasa 18 minutes ito at may layo itong 13 kilometers. Kinuha natin ito ng 8 minutes since tayo nagmamadali at yung takbuhan natin mga travel ay pinakamabilis na yung 142. So kita nyo naman siguro sa ating panel gauge. Dito mga travel ay mahal na araw na to kaya wala masyadong sasakyan kaya nakabuelo tayo sa daan. Pero doble ingat pa rin sa pagpamaniho ng ating motor. Huwag masyadong abusado lalo na pag maraming tao, maraming sasakyan. Syempre idandahan na yung takbuhan. Huwag mo nang pabilisan dyan. Huwag mo nang gamitin yung singit-singit ninja moves diyan dahil baka mayari tayo. Again, walang replace sa buhay. Okay? So kaya doble ingat lang mga travel. Dahil yung motor natin ay dalawa lang yung gulong. Hindi yan 4, hindi 6. Kahit yung 6 or maramihang gulong ay umabot pa rin sa point na madidisgrasya. Kaya tayo doble ingat at enjoy lang yung ride sa pagmamaniho ng pinampangarap nating mga motor sa bawat isa. So ngayon mga travel, balik tayo dito sa kung bakit itong Winrex ang napili natin na may Raider, may Sniper naman na mga kilala na dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas. Diba? Yung Raider ay alam natin na mabilis yung motor na yon dahil maliit yung gulong, malaki yung kanyang makina, mataas yung RPM at slim body pa kaya pagdating sa aerodynamics ay talagang mabilis na takbo yung maibibigay ni Raider. At yung Sniper naman ay sabi nila mabilis din. Yes, siguro mabilis naman. Na-try na ako ng Sniper at yun umaabot ng 135, 136 yung takbuhan. Hindi ko pa masyado baga nakita pero stock yun yung talagang top of the speed ng Winrex ng Sniper lalo na pag all stock. Pero yung sa baga binago na yung rim, yung gulong, yung mags ay talagang mabilis yun. Lalo na yung una nating video na may nakasabayan tayo na Sniper na naka-rim. Tapos yung kanyang gulong ay kasing liit ng bike. Napakaliit talaga kaya mabilis yung arangkada ng motor na yon at mabilis talaga yung kanyang duluhan dahil sa napakagaan ng kanyang gulong, di ba? So ngayon mga travel, yung Winrex, ang advantage talaga nito sa iba ay yung tinatawag na ABS, yung anti-thief alarm, yung baga hindi mo alam kung saan yung naka-park yung motor mo, pipindutin mo lang yung kanyang remote ay makikita mo na yung motor mo dahil tutunog o ilaw yung kanyang mga turning light. At yung tinatawag syempre na keyless. In short mga travel, hindi to madali manakaw ng mga magnanakaw. Hindi basta-basta siya madadapot, hindi siya basta-basta makukuha dahil talagang mahihirapan yung magnanakaw dito dahil unang-una yung talagang anti-thief alarm niya ay napakaingay nun. At pangalawa yung kanyang susian. Maliban na lang kung wawasakin talaga, baga gawing ikarne yung motor, ayun, talaga mananakaw yun, di ba? Pero bago niya manakaw ay siguro may makikita pa dahil sa ingay ng alarm. So ayun mga travel, ang isang
advantage pa talaga ni Winrex yung suspension. Lagi ko na to sinasabi. Yung kanyang telescopic sa harap at tapos yung kanyang monoshock ay napaka-smooth mga travel. At in terms naman sa speed, lalo na ngayon sa bagong set natin na 1444, ay hindi ka naman talaga mabibitin, lalo na sa paahon na daan, yung sa overtaken, di ba? Mabilis niya. Yung kanyang arangkada at yung sa duluhan mga travel ay mabilis din talaga. Pero ang isang disadvantage din ni Winrex ay yung kanyang RPM. Napaka dali niyang i-hit at pag makuha mo na yung RPM niya ay talagang napakadaling hihina yung motor, uurong yung lakas ng motor. At yung kanyang uh, gas naman ay hindi naman masyadong makonsumo. Siguro yun ang sinasabi ni Kapwa na oras na natanggalan ng isang bar ay yun, sunod-sunod na yung pagkatanggal ng bars. Pero honestly, yung pinaka-last na bars, kahit nagbi-blink na yon, ay marami pa talaga. Malayo pa yung mararating ng motor mo. Pero panigurado, kahit tayo ay hindi natin gusto na magkaroon ng problema or maubusan ng gas. Kaya mas mabuti na yun, mas mainam na magpagas kayo sa malapitang gas station para sigurado na, di ba? Pero yun, kung dandahan lang yung takbuhan nyo, nasa 90 below, ay matagal talaga maubos yung full tank niyo. Mabakamport pa yung 100 pesos nyo. Nako, kaya yung i-backamport mga travel. Yung San Fernando papunta ng Imbise ay abot yun ng almost 50 kilometers at yung aking 100 pesos ay kaya yan balikan mga travel. Oh, balikan lang pero wala na. Yung pabalik muli ay medyo malayo na yon. Kailangan mo talaga magpagas. Pero sulit na yon sa ganong kalayo at sa ganong katipid na fuel consumption ng motor. So kaya mga travel, yung Honda siguro hindi masyadong tinaasin yung RPM dahil gusto nila yung durability ng makina, yung pangmatagalan kumbaga. Dahil itong motor natin umabot ng 1 year pero wala namang problema. Yung ginagamit ko na langis ay nasa 1 liter lang. Sinasabi nila na 1.2 yung mababasa nyo sa manual. Pero sa akin ay ginagamit ko 1 liter lang mga travel, yung mineral na 270 lang. Kaya yung maintenance ko every month ay nasa 270 pesos lang. So ganun katipid. Ganun ka inutil yung gastos mo sa Winrex. So yung mga travel, yun ang ginagamit ko, wala namang problema. Hindi ko pa nasubukan yung ibang langis. Pero so far, okay naman ako dito sa mineral na to. Siguro, balang araw, susubukan natin yung ibang langis, di ba? Para siguro ma-explore naman natin at ma-experience natin kung ano yung pagkakaiba ng ibang mga brand na gas. Dito mga travel, ano ko natin ng 8 minutes. So far, nandito na tayo sa Bagong Tas. 8 minutes and 54 seconds yung pagkakuha natin sa 13 kilometers. So siguro, isa na tong ang ginagawa natin na practice, kumbaga. Dahil sana, bigyan tayo ng chance na makasali tayo ng endurance para masubukan talaga tong Winrex na to. So ngayon mga travel, yung EBS ay napaka-importante talaga. Dahil itong motor natin ay nakaranas na ng aksidente. Yes. Unang kuha natin dito ay sumimplang na tayo. 1 week pa lang, sumimplang na yung motor. At yung pangalawa, after 1 month mula nung nasumimplang ay nabundol tayo ng ating kasama. Hindi ko nakunan yung video mga travel, pero ang dahilan ay may tumawid ng mga kanding. 3 yon. Kaya ako ay napilitan ng full brake sa harapan at napahinto agad yung motor. At yung kasama ko na naka-sniper ay standard yung kanya, kaya nahihirapan siya mag templa ng preno at ayun, dito sumapul sa likuran ko kaya basag yung sa likuran natin yung mga travel. At dito ngayon mga travel, masusubukan natin yung EBS. Dahil dito, gusto natin yung umibertek at hindi ko inakala na bigla sisirit yung tanker. Kaya ito, subutin na lang. Salamat sa Panginoon at salamat din sa features na EBS ng Winrex. Kaya yun, safety tayo nakarating sa ating pupuntahan. So sana hindi nyo kalimutan sa pag-subscribe. Bye bye and ride safe and say God bless.